Angeline, anak, tapos na ba yung mga binabalatan mo? Tanong ni Vanji, ang nanay ni Angeline. Tumango naman siya at inayos ang mga bawang sa lalagyan. Apo nanay, ayos na po ito. Nay, pwede na po ba ako maglaro sa labas kasamang mga kapatid ko? Tumawa naman ang kanyang ina. Oo naman, sige na maglaro ka na ron. Salamat sa pagtulong sa akin. Mag-ingat ka ha, baka madapa ka. Tumango naman si Angeline at ngumiti. Apo nanay! Tumakbo si Angeline sa bakuran. Tumatawa habang hinahabol ang kanyang mga kapatid na sina Lucas at Ella. Palubog na ang araw, kaya hindi na masyadong mainit. Uy, hindi patas yun ate, nauna ako! Reklamo ni Lucas, ngunit tumawa lang si Angeline at agad na umabot sa puno. Nanalo ako! Nanalo ako! Sigaw ni Angeline. Hingal na hingal, ngunit masaya. Pumalakpak sa Ella. Nanalo si Ate Angeline, Kuya Lucas, ikaw ang taya. Yumuko si Angeline, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. Sinusubukang makahinga ng malalim. Ngumiti siya kay Ella na nagbigay sa kanya ng isang yakap. Sweet talaga ang bunso nilang kapatid. Ang galing mo, Ate Angeline! Sigaw ni Ella at nagtatatalon sa tuwa. Biglang narinig nila ang tunog ng motor ng kanilang ama na si Rigor. Nandiyan na si tatay! Matapos ang mahabang araw sa trabaho, naroon na ang kanilang ama. Matagal niya nang hinihintay ang sandaling yon. Umaasa na may dalang pasalubong ang tatay nila para sa kanila. Isang linggo kasi itong nawawala para sa trabaho at umuuwi lang kapag Sabado at Linggo. Bumaba ang tatay nila mula sa motor. Mukhang pagod, ngunit masaya. Kumaway silang tatlo at sabay-sabay silang tumakbo upang salubungin ito. Magagabi na! Naglalaro pa rin kayo rito! Sabi ng tatay nila na may pagod ng ngiti. Yumuko at binigyan ng mabilis na yakap sina Ella at Lucas. Nang hindi yakapin si Angeline, siya na ang mismong yumakap sa kanilang tatay. Mabuti po at nakauwikan na po, tatay. Tumango lang ang kanyang ama at bahagya siyang itinulak. Saglit siyang tinapunan ng tingin, pero hindi rin naman nagtagal. Hindi yon ang unang beses na ginawa sa kanya ng tatay niya iyon. Pero pinagsawalang bahala na lang ni Angeline. Binigyan niya pa rin ng matamis na ngiti ang kanyang ama. Inayos niya ang kanyang pawisang buhok. Kumusta ang araw ninyo? Tanong nito kina Ella at Lucas. Naging pasaway na naman siguro kayo sa nanay niyo habang wala ako. Hindi po, mabait po kami. Kahit itanong mo pa po kay nanay. Natutulog po kami sa hapon kaya pinayagan po kami maglaro. Bulalas ni Ella at nakahawak pa sa kamay ng kanilang ama. Bahagya siyang nakalayo sa mga ito. Gusto rin ni Angeline na maglambing sa ama. Gayunpaman, palaging pinaparamdam ni Rigor na may distansya pagdating sa kanya. Parang wala siyang karapatang maglambing dito, katulad ng kanyang mga kapatid na sina Ella at Lucas. May inilabas mula sa bag ang kanilang ama. May pasalubong ako sa inyo. Tiyak na matutuwa kayo rito. Tahimik na tumayo si Angeline sa gilid. Pinagmamasdan ang kanilang ama habang kinukuha ng tatay niya ang dalang pasalubong. Lucas, ito ang para sa'yo. At Ella, ito naman ang para sa'yo. Meron kayo pareho, kaya huwag kayong mag-aaway Napangiti si Lucas sa laruan nito. Wow, tatay, salamat po. Humihiyaw sa tuwa ang kanyang mga kapatid. Tumayo si Angeline ng tahimik. Ang puso niya ay bahagyang nalungkot. Tumingin siya sa tatay nila. Umaasa na may dala ring regalo para sa kanya. Subalit pumasok na silang lahat sa bahay. Wala pa ring inaabot sa kanya si Rigor. Nasaan po ang sakin? May pasalubong po ba kayo sa akin? Hindi na napigilang tanong ni Angeline. Pasensya na, sabi ni Rigor habang nagtatanggal ng medyas. Wala akong maibibigay sa'yo ngayon. Wala na akong pera. Nakita mo naman na ginastos ko na para kina Lucas at Ella. Pinilit niyang ngumiti kahit na nasasaktan ang kanyang puso. Okay lang po, tatay. Naiintindihan ko po. Tay, tinulungan ko po si nanay magluto kanina. Masarap pong ulam. Sana masarapan po kayo. Hindi sumagot si Rigor at abala na kina Ella at Lucas. Gayunpaman, inasikaso niya pa rin ang kanilang ama. Kinuha niya rin ang mga sapatos nito at agad na nilinisan. Gusto niyang matuwa sa kanyang tatay niya para siya naman ang may pasalubong sa susunod. Angeline, ako na dyan. Huwag mo nang gawin yan.
Mahinang sabi ng kanyang ina. Ngumiti naman siya at nagpatuloy sa pagbabrush ng mga sapatos ni Rigor. Okay lang po. Gagawin ko po ito para matuwa po sa akin si tatay. Para po sa susunod na uwi niya, maalala niya pong bilhan ako ng pasalubong. Kapag wala pong pera, palagi niya naman pong nakakalimutan. Palagi na lang po sina Lucas at Ella may laruan at pasalubong. Pero okay lang po yun kasi ate po ako, kaya dapat sila po muna bago ako, di ba? Anak, nalulungkot ka ba na walang pasalubong ang tatay mo sa'yo? Sabi ng nanay niya ng malumanay. Napanguso siya at umamin. Apo, pero okay lang po. Naiintindihan ko naman po si tatay. Kaya lang, minsan po iniisip ko kung mahal po ba ako ni tatay. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok niya. Mahal ka ng tatay mo at sobrang sipag niya para sa atin. Hindi lang siya nakabili ngayon pero hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal. Tumango si Angeline, subalit may kalungkutan pa rin na bumabalot sa kanyang sistema. Pero bakit po wala siyang binili para sa akin? Hindi naman po ngayon niya lang to ginawa, Nay. Lagi po talaga siyang walang dala para sa akin. Mahal pa rin po ba ako ni tatay? Malungkot na napangiti si Vanji at tinanggal ang isang hibla ng buhok mula sa mukha ni Angeline. Oo anak, mahal na mahal ka ng tatay mo. Huwag mong pagdudahan yan. Ganito na lang, sumama ka sa akin sa bayan mamaya. Pag uwi ko, ibibili kita ng pinakamagandang laruan na gusto mo. Basta, kaya ng pera natin ha? Paano? Okay lang ba yon? Nakaramdam si Angeline ng kaunting saya sa kanyang dibdib. Gusto niya yon, kaya mabilis siyang tumango. Unti-unting nawala ang kanyang pagkabigo. Pinalitan ng isang makulay na pag-asa sa mga mata niya. Okay lang po, nanay. Mahina niyang sabi. Masaya po ako, nanay, na ibibili mo po ako. Hinalikan siya ng kanyang nanay sa noo. Mahal kita, anak. Sana ito lang ang palagi mong tandaan. Ganon lang din ang tatay mo pero mahal ka naman niya. Yun palagi ang sinasabi ng kanyang ina. Lagi nitong pinapapanatag ang kanyang puso't isipan. Sa tuwing nararamdaman niya na walang pakialam sa kanyang tatay niya, ang nanay niya ang pumapawi sa lahat ng kalungkutan na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, kahit na ibinuhos ni Vanji sa kanyang pagmamahal, sa mga lumipas na taon ay ramdam ni Angeline na hindi talaga patas. Pagdating sa kanya, palaging unfair si Rigor. Kahit anong sitwasyon, hinding-hindi talaga siya papaboran ng kanyang tatay. Sasama ka ba sa field trip, Angeline? Tanong ng kanyang kaibigan. Napabuntong hininga si Angeline. Hindi ko pa alam. Pero siguro naman makakasama ako. Mura lang naman this year, saka narinig ko si nanay at tatay na nag-uusap. May balak silang isama sa field trip ang mga kapatid ko. So baka ako rin. Mas mura lang naman ang akin kaysa sa mga kapatid ko. Napangiti ang kaibigan niya. Sana makasama ka na para may seatmate na ako sa bus. Sumilay din ang ngiti sa mga labi ni Angeline. Hindi pa siya nakakapagpaalam pero sana ipayagan siya at may budget pa para sa kanya. Kaya pagka-uwi, binuksan niya agad ang usapin na yon sa nanay niyang si Vanji. Nay, makakasama po kaya ako sa field trip? Tanong ni Angeline sa kanyang ina habang nagpiprito ng mga taron na ibebenta mamaya. Mura lang naman po ang bayad sa field trip namin kasi malapit lang naman po. Nagpunas ng kamay ang kanyang ina. Sige, kailan ba ang deadline? Titingnan ko kung makakaabot pa sa pera natin. Napangiti agad si Angeline. Nagagalak na pagbibigyan siya ni Vanji. Maraming salamat po. Sana po makaabot. Gustong-gusto ko po talagang makasama sa field trip, Nay. Anong sasama? Biglang sabat ni Rigor at tumingin sa kanya. Hindi ka sasama sa field trip, Angeline. Napasinghap naman siya. Tay, bakit po? Hindi pa po ako nakakasama simula elementary pa lang. Gusto ko naman pong sumama. Kahit isang beses lang po. Ngayon lang po ito, hindi na po ulit ako sasama. Kumunot ang noo ni Rigor at nagsali ng tubig sa baso. Hindi ka nga sasama. Ang daming gastusin, dadagdag ka pa. Saka sina Lucas at Ella, mga bata yung mga yan. Kaya sasama sila sa field trip. Ikaw, high school ka na. Kaya tumigil ka na dyan. Hindi ka sasama. Dagdag gastos lang yan. Nadurog ang puso ni Angeline. Alam niya namang gastos, pero bakit hindi siya mapagbigyan ng kanyang ama? Samantalang ang mga kapatid niya, walang pagdadalawang isip na napagbibigyan. Nagsalita si Vanji at lumapit sa asawa.
Rigor, hindi pa naman nakakasama kahit isang beses si Angeline sa field trip. Isama na natin. Ako nang bahala sa babayaran niya. Kawawa naman siya. Tumigil ka, Vanji. Naiinis na sabi ni Rigor. Marami pa tayong utang na babayaran. Bakit uunahin mo pa yan? Makakapag-aral naman yung si Angeline kahit na hindi makapag-field trip, hindi ba? Marami na tayong gastos kina Lucas at Ella. Idadagdag mo pa yan? Napalunok si Angeline. Kahit bahagya siyang natatalamsikan ng mantika sa katawan, hindi niya iniinda. Mas masakit naman kasi para sa kanya ang trato ni Rigor kaysa sa sakit na iyon. Kung magsalita ang tatay niya, para bang hindi siya bahagi ng pamilya. Parang hindi siya anak na kailangan din gastosan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang palagi ang turing sa kanya ni Rigor. Mabait naman si Angeline at hindi kailanman naging pasaway. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit laging hindi patas ang tatay niya sa kanya. Hindi na lang po ako sasama. Mahinang sabi ni Angeline. Lumingon sa kanya si Vanji. Hindi anak, sasama ka. Ako ang bahala. Lumapit ang nanay niya sa kanyang ama. Hayaan mo namang sumama si Angeline. Kung ayaw mo magbigay, ako ang magbibigay para sa kanya. Kahit kailan, hindi pa nakakasama sa field trip tong si Angeline. Kaya pagbibigyan ko na siya ngayon. Bahala na sa mga utang. Ako na lang ang makikipag-usap. Halatang hindi nagustuhan ni Rigor ang sinabi ni Vanji. Ewan ko sa'yo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Ilang sandali lang ang lumipas, tinalikuran na sila ni Rigor. Huminga ng malalim si Angeline. Hindi niya gustong umiyak kahit pa nga namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya nais na pasakitin pa ang ulo ng kanyang ina. Baka magkaroon pa ng pagtatalo ang mag-asawa at hindi niya na naisin na siya ang maging dahilan. Alam niya rin naman na sa bahay na yon na kay Rigor pa rin ang huling desisyon. Angeline, anong balita? Sasama ka ba sa field trip? Tanong ng kaibigan niyang si Rose. Masigla pa nga at kumikistap ang mga mata. Napatingin si Angeline kay Rose. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit agad ding tinakpan yon ng isang tipid ng ngiti. Hindi ayaw ng tatay ko na sumama ako. Nalungkot naman ang mukha ni Rose. Bakit? Ang siya-siya nga nun Lahat tayo pupunta, ikaw lang ang hindi. Huminga ng malalim si Angeline. Sabi ni tatay, wala raw kaming sapat na pera para makasama ako. Nakalaan na kasi ang pera namin para kina Lucas at Ella. Wala para sa akin. May field trip din sila kaya dagdag gastos kung pati daw ako sasama pa sa field trip. Ang unfair naman yan, Angeline. Sabi ni Rose at may bahid ng inis sa tono. Bakit ganyan siya laging makitungo sa'yo? Hindi naman ikaw humihingi ng sobra. Mura na nga this year yung field trip natin, hindi ka pa mapagbigyan. Saka kahit na anong event, hindi ka pinapayagan ng tatay mo. Bakit sa mga kapatid mo nagagawa nila ng paraan? Bakit sa'yo hindi? Tahimik na nag-isip si Angeline. Hindi ko alam. Ganun na lang palagi kaya nasanay na ako sa amin. Palagi na lang ako ang huling iniisip kahit ako naman ang panganay. Naghalo ang kalituhan at awa sa mukha ni Rose. Ang labo naman yon. Anak ka rin naman ni Mang Rigor. Yung tatay mo talaga sobrang unfair pagdating sa'yo. Pumunta si Angeline sa bintana at nagmasid sa isang grupo ng mga estudyanteng nagkakatuwaan. Ganun naman talaga palagi, parang si mama lang ang may malasakit sa akin. Siya lang lagi ang nagpapakita ng pagmamahal. Pero si tatay, parang palaging malayo siya, na para bang hindi niya ako anak kong matrato. Nanlaki naman ang mga mata ni Rose. Pero naisip mo ba kung bakit siya ganun? Siguro hindi lang tungkol sa pera o sa mga kapatid mo. Baka may iba pang dahilan. Nagtaka si Angeline at tiningnan si Rose. Hindi maintindihan ang biglang pagbabago sa tono nito. Anong ibig mong sabihin? Bumaba ang boses ni Rose. Parang may lihim na ibubulgara. Paano kung hindi si Mang Rigor ang tunay mong tatay? Paano kung anak ka lang ni Aling Vanji sa pagkadalaga? Paano kung iba naman palang tatay mo? Napamulagat si Angeline at mabilis niyang pinroseso ang sinabi ni Rose. Tumawa siya ng kaunti, hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Rose, huwag mong gawing biro yan. Imposible yan. Pero si Rose ay hindi mukhang nagbibiro. Isipin mo, Angeline, kung ganyang katratuhin ni Mang Rigor, baka dahil hindi siya talagang tunay mong tatay. Siguro nararamdaman niyang hindi siya responsable sa'yo, kaya ganun siya. Yun na lang ang tanging paliwanag na naiisip ko. Saka tingnan mo nga,
Hindi ka kamukha ng mga kapatid mo. Hindi ka kamukha ng tatay mo. Duda pa nga ako kung hawig ka ng nanay mo. Kaya baka sa totoo mong tatay ka nagmana, Angeline. Mabilis na tumibok ang kanyang puso at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng hindi pagkakakomportable ang bumalot sa kanya. Hindi yan totoo. Huwag kang mag-isip na ganyan at huwag mong sabihin yan. Si tatay ang tatay ko. Hindi niya lang ako gusto. Ganun lang yon, pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako anak. Ganun lang yon, pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako anak. Alam ko, galing ako sa kanya. Huminga ng malalim si Rose, ngunit hindi iniwan ang ideyang nabubuo sa isipan nito. Pero ano bang paliwanag sa panlalamig at pagtrato ni Mang Rigor sa'yo, di ba? Muling umiling si Angeline. Hindi ko alam. Ayoko mag-isip ng ganyan, Rose. Ngunit ang ideyang ibinibigay ng kanyang kaibigan, nagdudulot ng hindi maipaliwanag na alalahanin sa kanya. Paano kung may nangyaring hindi niya alam at yun ang dahilan kung bakit siya tinatrato ng tatay niya ng ganoon? Hinaplos ni Rose ang braso ni Angeline ng mahinahon. Angeline, natahimik ka na. Na-offend ba kita? Pasensya ka na. May inis lang naman kasi ako na hindi ka makakasama sa field trip dahil dyan sa tatay mo. Kasi kung gagawin niya naman ng paraan, sure naman ako na kaya niya eh. Basta, wag mo na lang ulit iisipin yun at sasabihin pa sa akin. Hindi magandang pag-isipan ko ng ganyan ng mga magulang ko, Rose. Sambit ni Angeline sa kanyang kaibigan. Matagal na tumahimik ang dalawa. Ayaw niyang guluhin siya ng ideyang yon sa kanyang sistema. Alam niya na yon ang isang bagay na hindi niya kailanman tatanungin sa kanyang mga magulang. Hindi kailanman haharapin dahil natatakot siyang malaman kung ano ang totoo. Gayunpaman, paulit-ulit na bumabagabag yun kay Angeline. Kaya namalaya niya na lang ang kanyang sarili na binubuksan niyang usaping iyon sa kanyang ina. Nanay! Mahinang bulong ni Angeline. Hindi agad tumingin si Vanji. Nagpatuloy ito sa paghahalo ng sabaw. Ano yun, Angeline? Napalunok si Angeline. Nilalabanan ang kanyang sarili kung itatanong niya pa ba yun o hindi. Inisip na niya ang tanong na yon ng libu-libong beses pero hindi kailanman itinatanong ng malakas. Tatay ko po ba talaga si tatay? Biglang tumigil si Vanji sa paghahalo. Dahan-dahan itong lumingon kay Angeline. Nasa mukha nito ang pagkabigla at pag-aalala. Maingat nitong inilapag ang kutsara at may kasamang tensyon ng tinig. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ni Vanji, ang mga salita ay halos isang bulong. Parang takot na baka magdulot pa ng malaking epekto ang mismong tanong. Nararamdaman ni Angeline ang biglang init na halos sumabog mula sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi siya tumingin palayo. Masyado na niyang iniisip ang tanong na yon. Masyado nang punong-puno ng mga tanong na nangangailangan ng sagot. Hindi ko po alam. Pag-amin niya rito. Siguro naiisip ko lang po paminsan-minsan kasi hindi ko po maintindihan kung bakit po ganun ang pagtrato sa akin ni tatay. Tumigil siya sa pagsasalita dahil sa tingin ng kanyang ina pero muli siyang nagpatuloy. Laging malayo si tatay. Sobrang malamig pagdating po sa akin pero sa mga kapatid ko okay naman po siya. Parang hindi na po gustong maging tatay sa akin. Hindi niya po pinapakita na may malasakit siya o baka hindi ko lang po talaga nararamdaman. At minsan naiisip ko, baka hindi po ako talaga anak ni tatay. Baka ibang tatay ko at siya lang talagang nag-alaga sa akin kasi kailangan niya at mag-asawa po kayo, Nay. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Hindi niya mabasa ang mukha ni Vanji. Hindi niya alam kung anong isasagot ng kanyang ina. Hindi niya alam kung papatulan ba nito ang ideyang iyon. Huminga ito ng dahan-dahan. Angeline, huwag mong isipin yan. Si Rigor ang tatay mo. Hindi man niya yun ipinapakita sa paraang gusto mo. Siya pa rin ang tatay mo at may malasakit siya sa'yo. Paanong magkakaroon ka ng ibang tatay? Siya lang naman ang naging boyfriend ko. Huwag ka nang mag-isip ng kahit na ano. Naninikip ang dibdib ni Angeline. Nagbibigay ginhawa sa kanya ang mga salita ng kanyang ina, pero hindi niya yun nararamdaman na totoo. Gusto niyang maniwala. Ngunit mahirap yon kapag ang tanging alam niya ay ang malamig na tingin ni Rigor, ang paraan ng pagbabaliwala sa kanya o ang pananahimik kapag kailangan ni Angeline ang kanyang ama. Hindi ko po alam, Nay, sabi ni Angeline. Wala po siyang pakialam sa akin. Yun po talagang nararamdaman ko.
Sinubukan ko po ng maraming beses na magpapansin kay tatay simula bata pa lang po ako para naman mapansin niya po ako katulad kina Ella at Lucas, pero hindi po talaga. Lumapit si Vanji kay Angeline. Alam kong nararamdaman mo yan at hindi ako manhid para hindi ko maramdaman at makita. Pero kailangan mong intindihin, ang tatay mo hindi na siya katulad ng dati. Marami nang pagbabago sa amin, pero hindi ibig sabihin na wala siyang pagmamahal sa'yo. Baka hindi niya lang alam kung paano ipakita. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang malasakit sa'yo. Mayroon pa rin anak. Tumingin si Angeline sa kanyang ina. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang madamang init ng mga salitang yon. Ngunit sa ilalim ng lahat, nararamdaman niya ang pagkawalay na laging naroon sa pagitan nila ni Rigor. Maraming taon na siyang naghihintay ng pagmamahal na hindi dumarating. Ang pagtanggap na hindi niya kailanman naramdaman. Umupo sa tabi niya si Vanji. Alam kong hindi madali, pero sana, Angeline, huwag mong pagdudahan na si Rigor ang tatay mo. May mga kahinaan siya, mga pagkakamali, pero siya pa rin ang tatay mo. At kahit gaano man siya kalayo sa'yo, alam kong may malasakit siya sa paraang kaya niya. Anak, huwag mo sanang pagdudahan pa ulit. Hindi sumagot si Angeline. Pinilit niyang ngumiti ng tipid at dahan-dahang tumango. Pero hindi yun umabot sa kanyang mga mata. Nanatili ang sakit sa kanyang dibdib. Isang mabigat na kirot na hindi niya alam kung paano aalisin. Ginawa ng nanay niya ang lahat ng makakaya nito. Pero ang totoo, ramdam ni Angeline ang kawalan, ang kakulangan ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Rigor. Gusto niyang maniwala sa ina. Gusto niyang maramdaman na may nagmamahal sa kanya. Ngunit ang distansya sa pagitan niya at ni Rigor tila kasing lawak ng dagat. At kahit paulit-ulit pa siyang bigyan ng mga nakakapanatag na salita ng kanyang ina, malalaman pa rin ni Angeline ang katotohanan. Tahimik na nakaupo si Angeline sa hagdan. Iniipit niya ang mga tuhod sa kanyang dibdib at ang tenga niya'y nakatutok upang marinig ang mga boses na nagmumula sa kusina sa ibaba. Tahimik ang bahay, ngunit may mga mahihinang bulong na umaabot sa hangin. Ang boses ng kanyang ina na palaging malambing at mahinahon, matalim ngayong gabi at puno ng inis. Hindi ko maintindihan, Rigor. Bulalas ng kanyang ina. Bakit hindi mo siya matrato tulad ni na Lucas at Ella? Anak mo rin siya. Hindi mo siya pwedeng isang tabi na parang wala lang. Nangako ka sa akin nun, diba? Bago tayo magpakasal. Sabi mo ituturing mo siyang sayo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Kumilo siya ng bahagya, iniwasang mag-ingay. Parang babagsak ang kanyang puso nang marinig niya ang boses ng kanyang ama. Hindi ko anak si Angeline, Vanji. Ang sabi ni Rigor, ang mga salita'y para bang tinutusok si Angeline. Hindi ko pala kayang tratuhin ang anak mo sa iba. Hindi siyang tunay kong anak. Kaya ibubuhos ko na lang ang atensyon ko kina Lucas at Ella. Nanlamig si Angeline. Kung gayon, tama nga siya. Hindi siya tunay na anak ng kanyang ama. Ang distansya na inilagay sa kanya ng kanyang ama. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, hindi gaya ng sa kanyang mga kapatid. Lahat ng yon may kahulugan na ngayon. Pinutol ng boses ng kanyang ina ang tensyon. Tama na, Rigor. Pakiusap. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Nasa itaas siya. Baka marinig ka niya. May isa pang mahabang paghinto. Mabigat at nakakapagod. Pinigil ni Angeline ang kanyang paghinga. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mga mata. Gusto niya na lang maniwala na hindi totoo ang kanyang naririnig. Pero pagkatapos, muling nagsalita si Rigor. Medyo lumakas ang boses at puno ng inis. Wala akong pakialam, Vanji. Hindi siya sa akin. Anak mo siya sa pagkadalaga. Sa unang lalaki sa buhay mo bago ako. Ayoko. Hindi talaga maganang loob ko sa batang yan. At hindi ko ipipilit na anak ko siya kung hindi naman talaga. Pinili kong magpakatatay sa anak mo pero hindi sa kanya. Saka alam natin pareho ang totoo na hindi mo naman talaga. Rigor, ano ba? Galit na sigaw ni Vanji. Manahimik ka na nga sabi. Gusto mo bang malaman yung tungkol dito, ha? Parang suntok na tumama kay Angeline ang mga salitang yon. Pagkalito, galit at sakit, ang halo-halong emosyon na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Lahat ng yon dumaloy sa kanya ng mabilis. Nanginginig ang katawan ni Angeline habang tahimik na humihikbi. Hindi pala talaga ako anak ni tatay. Narinig niya ulit ang boses ng kanyang ina.
Rigor, pakiusap. Huwag naman ganito. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Masyado kang malupit. Naghahanap lang naman ng kalinga sa iyong bata. Sinasaktan mo naman palagi ang damdamin. Hindi ko siya sinasaktan. Sagot ni Rigor. Hindi ko siya responsibilidad. Bakit? Ikaw? Kung tutuusin, mas malaki ang kasalanan mo sa batang yan. Ito ang buhay na binigay mo sa kanya. Ikaw ang nagdesisyon at pumili ng ganitong buhay para sa kanya. Namamangha ako sa'yo na nakakatulog ka pa ng mahimbing sa gabi, Vanji. Pagod na akong magpanggap. Ayoko naman talaga kay Angeline simula nang dalhin mo yan dito. Napag-usapan na natin to, Rigor. Mariing sabi ng kanyang ina. Pinalaki ko siya. Minahal ko siya. Katulad ng ginawa ko sa ibang mga anak ko. At ikaw? Wala ka namang ginawa kundi palayuin siya. Mabait naman ang bata si Angeline noon pa man. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magpapansin at mahalin ka. May kasalanan ako pero at least sinubukan ko siyang intindihin. Hindi mo nga siya sinusubukang intindihin. Pinikit ni Angeline ang kanyang mga mata. Parang gusto niya nang hindi marinig ang katotohanan. Sinubukan niyang maging anak na gusto ng kanyang ama. Magkasya sa isang pamilya na sa puso niya ay hindi siya kailanman nakaramdam na kabilang. Pero ngayon, nang marinig niyang binanggit ang mga salitang yon, mas lalo lang sumampal sa kanya ang katotohanan. Mahina ang boses ng kanyang ina. Pakiusap, Rigor. Matagal ko nang itinatago ang katotohanan tutungkol sa kanya. Masasaktan siya. Magagalit. Kaya sana, tulungan mo naman ako. Kahit pilit mong itago, Vanji. Mahinang sabi ni Rigor. Lalabas pa rin ang totoo. Hindi ako naniniwalang habang buhay na magiging ganyan. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha at umalis na roon. Sapat na ang mga narinig ni Angeline. Hindi niya na pasasakitan pa ang kanyang sarili. Basta simula ng araw na yon, hindi na siya naghangad ng pantay na pagtrato mula sa kanyang ama. Alam niya na ang totoo, pero pinili niya na lang makisakay sa gusto ng kanyang ina. Naiintindihan niya naman si Vanji. Baka gusto lang nito na maramdaman niyang kompleto rin ang pamilya niya at buo siya bilang tao. Kaya magpapanggap na lang siya na walang narinig at lahat ng kanyang inaasahan kay Rigor, tatanggalin niya na sa kanyang puso at isipan. Bakit ka ba atat na kumita ng pera, Angeline? Ang dami-dami mong sideline na ginagawa. Kung ano-ano na lang ang tinitinda mo. Mas mabigat pa ang mga paninda mo kaysa sa bag mo. Hindi ka na ba binibigyan ng baon ng mga magulang mo? Tanong sa kanya ni Rose. Sumagot naman si Angeline. Binibigyan naman ako ng baon. Hindi naman ako atat na atat sa pera. Gusto ko lang talagang kumita para sa sarili ko. Si tatay kasi ang mas nag-aambag ng pera sa bahay. Hanggat kaya ko, hindi ko na gustong humingi sa kanya ng pera. Nakakahiya. Kumunot ang noo ni Rose. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Angeline. Huwag mo nang sasabihin sa iba, ha? Yung hula mo tungkol sa tatay ko. Totoo talaga? Hindi ko talaga tatay si tatay. Narinig ko silang nag-uusap ni nanay. Sabi niya, hindi niya naman daw talaga ako anak. May anak sa pagkadalaga si nanay at ako yon. Masyadong magulang mga pinag-uusapan nila ng gabing yon. Pero yun ang naiintindihan ko at mukhang ayaw ngang malaman ni nanay na hindi niya ako anak sa iba. Talaga? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Rose. Sabi ko naman sa'yo, sa ganung pagtrato niya sa'yo, hindi mo talaga siya tatay. Sino raw ang tatay mo ngayon? Nagkibit balikat si Angeline. Ewan ko, hindi ko sinasabi sa nanay ko na alam ko ng totoo. Kasi itatanggi niya lang naman yon. Saka hindi ako interesadong malaman. Iniisip ko na baka iniwan niya kami ni nanay. Kasi kung hindi, sana hindi si Tatay Rigor ang asawa niya ngayon. Baka hindi siya pinanagutan. Nangalumbaba si Rose sa harap niya. Ang dami namang drama ng buhay mo. Kung ako yan, magsa-self-pity na ako. Ganon din naman ang nararamdaman ko. Mahinang sabi ni Angeline. Pero ito ang pinili kong gawin. Ayoko na may maisumbat pa si Tatay Rigor sa akin pagdating ng panahon. Kung sinabi nila sa akin na hindi ko naman pala siya tatay, edi sana hindi na ako umiepal at nagde-demand na para may karapatan ako. Yun ang kanyang naisip. Kung sana ilaging totoo na lang si Vanji sa kanya, sana maaga niya na agad natanggap. Hindi na sana siya umasa sa pagmamahal na akala niya ay dapat ibigay ni Rigor. Nay, papirma po nito. Nakangiti niyang sabi. Pinunasan ng kanyang inang mga kamay. Para saan to, anak? Para sa prom po, Nay. Sasali po ako.
Excited niyang sabi. Napasinghap naman si Vanji. Anak, baka hindi ka makasama. Malaking gastos yon. Gown mo saka makeup mo pa. Nay, alam ko po, may pera po ako. Nag-ipon naman po ako. Pirma mo na lang po ang kailangan. Nakangiting sabi ni Angeline at kumuha ng pera sa kanyang wallet. Saka Nay, sa'yo na po ito. Extra ko po. Hindi ba nagtitinda po ako ng mga kung ano-ano? Inipon ko po ang mga yon kaya may naitatabi po ako. Anak, hindi na. Sa'yo na to. Okay na ako rito. Huwag mo nang ibigay sa akin ng perang to. Inipon at pinaghirapan mo, kaya hindi mo dapat ibigay sa akin. Sabi pa ni Vanji. Pero pinilit ni Angeline sa kamay nito ang pera. Okay lang po, Nay. Wala na naman po akong ibang pagkakagastusan pa. Sa inyo na lang po yan. Saka kikitain ko pa rin naman po. Basta Nay, pirmahan mo na po itong waiver ko ha. Mataman siyang tiningnan ng kanyang ina. Hinaplos ni Vanji ang kanyang mukha habang namumuo ang mga luha. Hindi niya alam kung para saan ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito, pero ayaw niyang maramdaman nito iyon. Nasaan na? Akin ang ballpen at pipirmahan ko na. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Nakapamili ka na ba ng gown mo? Gusto mo bang samahan kita? Tumango naman agad si Angeline. Opo, wala pa akong tiwala sa taste ko, kaya sana kayo na lang po ang pumili para sa akin. Tumawa ang kanyang ina pagkatapos pirmahan ng papel. Sige, bukas, hindi ako magtitinda. Sasamahan kita, anak. Gumaan ang pakiramdam ni Angeline. Nakikita niyang masaya para sa kanyang nanay niya. Kahit na hindi niya maramdaman ang pagmamahal ni Rigor, makokontento na lang siya sa pagmamahal ni Vanji. Kinabukasan, pumunta na nga sila sa pamilihan para pumili ng gown na para sa kanya. Mga 3 gown ang sinukat niya at napili nilang kulay pula. Habang nagbabayad, narinig nila ang usapan ng mga tao sa loob ng shop. Talaga? Uuwi na rito ang dating governor? Tanong ng isang babae. Sumagot naman ang kasama nito. Oo, umuwi na si Don Pantaleon. Silang buong pamilya umuwi na. Katulong sa mansyon nilang isang pinsan ko. Parang may balak raw tumakbong mayor itong si Sir Ricardo. Dito naman talaga sila namamalagi. Kaya lang naman sila pabalik-balik doon dahil sa anak ni Sir Ricardo na si Brent. May sakit sa puso yun, 'di ba? Pero ngayon mukhang okay na. Sabi ng pinsan ko, nag-iingat pa rin daw pero hindi katulad ng dati na sobra-sobra. Nakakatakbo na, nakakagala kung saan-saan. Kaya mukhang okay na talaga si Brent. Napalimang si Angeline sa mga babaeng nag-uusap. Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng mga ito. Ang alam niya lang, sa mga Rivamonte ang malaking mansyon sa bayan. Madalas niya yung nakikita kapag pumupunta sila sa bayan. Pero ang alam niya, nasa ibang bansa ang mga ito at mukhang nakabalik na. Nay, tapos na po kayo dyan? Tanong ni Angeline sa kanyang ina. Pero bahagya siyang natigilan nang makita si Vanji. Nanginginig ang mga kamay nito at parang hindi mapakali. Kumunot ang noo ni Angeline, hindi maintindihan kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang ina. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Angeline. Umawang ang bibig ng kanyang ina. Oo, ayos lang ako. Halika na, umuwi na tayo. Marami pa tayong gagawin sa bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Vanji. Naguguluhan si Angeline. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong. Mukhang wala namang balak si Vanji na sagutin siya kung sakali. Lumipas ang mga taon, naging matiwasay naman ang buhay ni Angeline. Simula nang malaman niya ang totoo, natuto na siyang tanggapin ang lahat. Hindi na siya umaasa ni katiting na pagmamahal mula kay Rigor. Gayunpaman, kahit ganon ang sitwasyon niya sa pamilya, hindi niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Nakagraduate siyang valedictorian at proud na proud ang nanay niya sa kanya. Nay, gusto ko po sanang magkolehiyo. Mag-a-apply po ako sa mga scholarship. Susubukan ko po muna dyan sa munisipyo. Pero baka rin po sa mga kandidato ngayon, susubok po ako. Kasi narinig ko po sa mga kaklase ko na magbubukas daw po sila ngayon. Sabi ni Angeline sa kanyang ina. Tumango naman si Vanji. Ano bang gusto mong kunin, anak? Political science po sana, Nay. Gusto ko pong maging abogado. Mahinang sabi ni Angeline. Medyo nahihiya dahil alam niyang may kamahalan at katagalan ng pag-aaral nun. Okay lang po ba? Pero kung ayaw niyo po, kahit ibang kurso na lang po, Nay, okay lang po sa akin. Hindi lang naman po yun ang option ko.
Siyempre may mga kapatid pa po ako. Gusto ko rin naman pong makatulong agad sa kanila. Napabuntong hininga si Vanji. Pwede naman anak. Pero kung kaya. Kasi alam mo naman, anak, mahirap lang tayo. Wala tayong pera para dyan. Mas mahirap ang buhay natin ngayon. Nawalan pa ng trabaho ang tatay mo. Pero kung makakakuha ka ng scholarship at kakayanin mo, pwede rin naman anak. Hindi ko ipagkakait sa'yo yun, Angeline. At huwag mong isipin sina Lucas at Ella. Responsibilidad namin sila ng tatay mo, kaya kami ang bahala sa kanila. Ayos lang sa akin kahit naisipin mo muna ang sarili mo. Napangiti siya at bahagyang niyakap ang kanyang ina. Masaya siya na sinusuportahan siya ni Vanji sa lahat ng kanyang gusto. Kahit na maraming kulang sa buhay ni Angeline, sapat na ang nanay niya sa kanya. Sa bakasyon, habang nagtatrabaho sa isang restaurant sa bayan, inaasikaso niya na rin ang scholarship. Naubusan na siya ng slot sa munisipyo kaya sa mga kakandidato na siya lalapit. Kaya lang, hindi niya alam kung papaano. Sa mga Revamonte muna siya lalapit. Subalit mukhang hindi na siya mahihirapan dahil ang mga ito na ang kusang lumapit sa kanila. Angeline! Sigaw ni Rose sa kanya. May tao sa inyo, mga Revamonte. Ang pogi ni Brent. Kumunot naman ang kanyang noo. Oo, tapos, anong gagawin ko kung pogi si Brent? Natawa naman si Rose. Hindi ko alam na inaanak pala ng nanay mo si Brent. Nagulat kami. Paano inaanak? Pero sa bagay, kaibigan kasi ng nanay mo yung nanay ni Brent na namatay. Naguguluhan siya sa mga sinasabi ni Rose. Pagod na siya galing sa duty tapos kung ano-ano pang chismis ang dala sa kanya. Nang makarating sa tapat ng bahay nila, nakita niya na nga ang isang sasakyan doon. Pagpasok ni Angeline, nagulat siya nang makita si Ricardo na tatakbong mayor sa bayan nila. Kasama nito ang binatang si Brent na anak nito. Napatingin kay Angeline ang buong pamilya niya, maging ang mga Revamonte. Angeline, kabadong sabi ng kanyang ina at agad na lumapit sa kanya. Dumating ka na pala. Opo, Nay. Bakit po sila nandito? Kuryoso niyang tanong. Bumisita lang. Mahinang sagot ng kanyang ina at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kilala ko kasi ang ina ni Brent. Inaanak ko siya. Bumaha ang gulat sa mukha ni Angeline. Hindi niyo po nabanggit sa akin na may connection kayo sa mga Revamonte? Wala naman talaga. Silang kaibigan ko. Naging ninang lang ako ni Brent. Nandito sila kasi nangungumusta at hinihiling na kung pwede, tumulong tayo sa pangangampanya. Marami rin namang kilalang tatay mo dito. Imporma ni Vanji sa kanya. Napatingin siya sa mga Revamonte. Nakita niyang titig na titig sa kanya si Ricardo. Kaya hindi niya napigilang tumitig din. Ewan niya ba pero parang ang gaan ng loob niya kahit hindi naman siya panatiko ng mga politiko. Isa lang siguro ang naiisip niya. Ngayong mga Revamonte ang nandito sa mismong bahay nila, baka matulungan siya sa scholarship na gusto niyang makuha. Napatingin siya kay Brent Revamonte. Nagkatinginan sila. Tumaas ang isang kilay ni Angeline nang makita itong pinasadahan siya mula ulo hanggang paa. Hindi niya batid pero ayaw niya sa presensya nito. Parang masyadong mayabang. Inasahan niya pa naman na mabait at medyo good boy lalo na at sakitin nga noong bata. Pero ang Brent na nasa harap ni Angeline ngayon mukhang may kumpiyansa sa sarili. Parang alam na alam sa sarili na magandang lalaki ito at talagang may maipagmamalaki. Mukhang hindi sila magkakasundo ng inaanak ng kanyang ina. Eto na bang panganay mong anak, Vanji? Tanong ni Ricardo. Sumagot naman ang kanyang ina, medyo hindi pa mapakali. Oo, anak ko si Angeline. Ngumiti si Ricardo sa kanya at inilahad ang kamay. Masaya akong makilala ka. Medyo interesado lang. Sa'yo ba ang mga librong yon? Tungkol kasi sa batas ang mga yon. Binabasa mo na agad. Napatingin si Angeline sa mga librong nakahilera sa sala. Apo, sa akin po yan, Sir Ricardo. Nakahiligan ko lang pong magbasa dahil interesting. 15 pa lang po ako, binabasa ko na yan. Manghang-mangha naman si Ricardo sa kanya. Talaga? Ilang taon ka na? 18 po. Mahinang sagot ni Angeline. Wow, kasing edad mo tong anak kong si Brent. Sayang at hindi ko siya nakitang mahilig magbasa ng mga ganyang klase ng libro. Mataman siyang tiningnan ni Ricardo. Base pa lang sa mga binabasa mo, mukhang matalino kang bata. Anong kurso mo, iha? Nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkakataon na ni Angeline, bubuksan niyang tungkol sa scholarship.
Alam niyang may mga scholarship offer ito sa mga estudyanteng deserving. Wala pa po. Next school year pa lang po ako papasok. Bala ko po sana ng political science ang kunin ko. Napakagatlabi si Angeline. Kaso wala pa po akong scholarship. Mahirap lang po ang buhay namin. Alam niyo naman po siguro. Nag-try po ako sa munisipyo pero wala na raw pong slot. Bukas po sana pupunta ako sa inyo. May slot pa po ba? Pinag-aalala ko po na wala na kasi huli na rin po ako mag-apply. Anak, bulalas ng kanyang ina. Nakakahiya. Natigilan naman si Ricardo at mataman siyang tiningnan. Sarado ng application. Bukas na rin mag-e-exam ang mga estudyanteng nakakuha ng slot. Mabilis siyang pinanghinaan ng loob. Pero gusto mo ba talagang maging abogado? Tanong pa ni Ricardo. Tumango naman si Angeline. Gustong-gusto ko po talaga. Pangarap ko pong maging abogado. Ngumiti si Ricardo at tinapik ang kanyang balikat. Sige, pumunta ka sa mansion bukas. Sasama ka sa mga mag-e-exam. Ihabol mo na lang ang mga requirements mo. Maliwanag ba? Nagliwanag ang mukha ni Angeline sa sobrang saya. Opo, maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tumango naman sa Ricardo. Mukhang matalino kang bata. Sayang kung hindi ka mabibigyan ng pagkakataon. Aasahan kita bukas sa mansyon ha. Hindi makapaniwala si Angeline. Nabigyan siya ng pagkakataon ng ganoon kabilis. Kaya hindi niya talaga sasayangin iyon. Maya-maya ay nagpaalam na ang mga Rivamonte. Ngiti-ngiti pa rin si Angeline na tinatanaw ang mga ito palabas ng bahay. Tiningnan niya ang kanyang ina. Titig na titig ito kay Brent at may lungkot sa mga mata nito. Hindi niya naman maintindihan kung bakit. Gayunpaman, pinagsawalang bahala niya na iyon. Ang mahalaga sa kanya, mabibigyan siya ng pagkakataon na makapag-exam. Sir Ricardo, salamat po at naisipan niyong pumunta sa amin. Nakangiting sabi ni Rigor. Ngumiti naman si Ricardo at inabutan ng envelope na may 5 pera si Rigor. Huwag mong iisipin na suhol yan. Bayad ko yan sa inyo, sa abala na rin dahil alam kong kakain ng oras ninyo ang pagtulong sa akin sa pangangampanya. Baka maapektuhan ang trabaho ninyo. Saka ang mga volunteer ko rin, binibigyan ko rin ng pera dahil hindi rin naman biro ang pagsuporta nila sa akin. Kaya kahit simpleng ganito, maibalik ko naman. Tumango si Rigor. Alam po namin yun, Sir Ricardo. Maraming salamat ho. Asahan niyo po at tutulong kami sa pangangampanya. Marami kaming mga kilala rito. Kaya asahan niyo po na ikaw ang iboboto nila sa darating na halalan. Tumawa naman si Ricardo at tumango na lang. Wala namang problema kay Ricardo. Yun ang alam niya. Wala siyang narinig na problema noon kay Governor Rivamonte. Dahil dating governor si Don Pantaleon, malakas din talaga ang hatak ni Ricardo. Isa pa, kilala ng mga tao sa kanila ang mga Rivamonte. Kahit wala sa posisyon, mabilis pa ring malapitan at mahingian ng tulong. Nang termino pa lang ni Don Pantaleon noon, parang hindi iisipin ng mga tao na gobernador ito noon dahil sobrang galing talagang makisama sa mga tao. Kung sana lang lahat ng politiko ay katulad ng mga Rivamonte, sana ay maunlad kahit papaano ang bansa. At kahit may mga taong nasa laylayan ng lipunan, hindi gaanong mahihirapan. Anak, anong ginagawa mo? Tanong ni Vanji sa kanya. Napangiti naman siya habang naghahalo. Gumagawa po ng biko, Nay. Ibibigay ko po sa mga Rivamonte. Pasasalamat na rin po kasi kahit na walang slot, pinabigyan pa rin po ako ni Sir Ricardo. Marami yan? Mabilis na lumapit sa kanya ang nanay niya. Damihan mo para lahat sila meron. Bigyan mo rin si Brent. Rinig ko, paborito niya to. Napatingin siya sa kanyang nanay. Kanina po, parang giliw na giliw po kayo kay Brent. Hindi ko po alam na inaanak niyo po si Brent. May connection pala tayo sa mga Rivamonte. Sandaling natulala ang kanyang ina, pero sumagot pa rin naman. Hindi naman talaga sa mga Rivamonte. Kay Lucille lang, nabuntis noon ni Sir Ricardo. Katulong si Lucille noon sa mansyon ng mga Rivamonte. Ayaw sa kanya ni Don Pantaleon dahil sa iba nga ikakasal si Sir Ricardo. Mayayaman sila kaya uso yung mga pinagkakasundo. Hindi na ipinaglaban ni Lucille kaya umalis na siya kasi ayaw niya ng gulo. Tumira kami sa isang bahay at pareho kaming buntis noon. Kasama namin ang lola mo. Kaso si Lucille namatay sa panganganak. Nang bumalik si Sir Ricardo, huli na nang malaman niya na wala na si Lucille. Kaya anak niya na lang ang kinuha niya. Mga 1 taon din na nasa puter ko si Brent. Ngayon nasa mga Rivamonte na siya. Tapos si Sir Ricardo ikinasal dun sa ipinagkasundo sa kanya noon.
Tapos si Sir Ricardo, ikinasal sa ipinagkasundo sa kanya noon. Namangha si Angeline sa kwento ng kanyang ina. Hindi lang siguro siya makapaniwala. At naawa din siya sa nanay ni Brent na si Lucille. May bagong buhay, pero kapalit naman ang buhay nito. Iniisip ni Angeline kung ganoon talaga ang mga mayayaman. Mahilig ipagkasundo sa mga taong hindi naman mahal basta makakabuti sa negosyo o yaman ng mga ito. Mabuti na lang, hindi siya mayaman. Hindi komplikado ang kanyang buhay at makakapili siya ng tao na kanyang mamahalin. Kinabukasan, naghanda na nga si Angeline sa pagpunta sa mansyon ng mga Rivamonte. Medyo kinakabahan pa nga siya. Natatakot na baka masayang niya ang chance na yon. Kailangan niyang maipasa ang exam para may full scholarship na siya sa unang taon niya sa kolehiyo. Dala ang biko, naglakad siya papunta sa mansyon ng mga Rivamonte. Napatili lang siya nang biglang may bumusina sa kanyang likuran. Muntik na siyang mahulog sa kanal sa sobrang gulat. Ano ba yan? Bubusina, wala namang ibang tao o sasakyan. Nasa gilid naman ako. Umayos ng tayo si Angeline at nilingon ng sasakyan. Tumapat sa kanyang sasakyan at mukhang nakadagdag sa kayabangan ng driver ang Hilux na nasa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at lumitaw si Brent na nakasuot pa ng shades. Hi, childhood friend. Bakit ka naglalakad? Tanong ni Brent sa kanya sabay tanggal ng shades nito. Ayaw niyang maging masama ang ugali dahil anak ito ni Ricardo. Gayunpaman, hindi niya talaga mapigilan. Childhood friend ka dyan? 1-year-old pa lang tayo noon. Hindi nga kita kilala eh. Tumawa naman si Brent. Sakay na, aking kinakapatid. Baka hindi ka pa nakakakalahati papuntang mansyon. Naliligo ka na sa pawis. Umismid naman si Angeline at piniling maging tapat. Nayayabangan ako sa'yo. Umawang ang bibig ng binata at mahinang tumawa. Mayabang talaga ako pero ang straightforward mo naman. Hindi mo malang ba ako paluluguran kahit anak ako ng taong posibleng magbigay sa'yo ng scholarship? Tumaas ang isang kilay niya. At least, hindi ka nagbibigay. Mauna ka na, iwan mo na ako rito. Kaya ko maglakad. Humalakak si Brent at mataman siyang tiningnan. Ang taas ng pride mo. Kung umasta ka, parang hindi tayo magkababata nung 1-year-old pa lang tayo. Sakay na, anak ka naman ni Ninang Vanji. Saka ano ba yung dala mo? Biko, para sa inyo. Sagot naman ni Angeline. Hindi mataas ang pride ko, nayayabangan lang talaga ako sa'yo. Naiinis din ako sa tingin mo sa akin kahapon. Mula ulo hanggang paa tinitingnan mo ako na para ba akong kutong lupa na sumulpot sa harap mo. Ngiting-ngiti naman si Brent, halatang hindi naapektuhan sa mga sinasabi niya. Bakit? Masama ba yun? Kinikilatis lang naman kita. Nakabusangot ka kasi pagpasok. Parang pasan mo ng buong mundo. Kapag tatay ko ang kaharap mo, ngiti-ngiti ka pa. Kapag ako naman, nakasibangon ka, tinatarayan mo pa. Kapag ako naman, nakasibangot ka, tinatarayan mo pa ako. Crush mo bang tatay ko? Nanlaki ang mga mata ni Angeline. Anong sinabi mo? Nasaan bang utak mo? Nasa talampakan? Mukha bang magkakakrush ako kay Sir Ricardo? Sige, sa akin ka nalang may crush. Panunukso pa sa kanya ni Brent. Pinaning kita ni Angeline ng mga matang binata. Akala mo ba nakakatuwa ka, ha? Oo, gwapo ako eh. Nakangisi pang sabi ni Brent. Ang dami mong sinasabi. Sumakay ka na sa sasakyan ko. Halika na, pauwi na rin naman ako sa mansyon. Magpapakahirap ka pa dyan, pwede ka namang sumakay sa sasakyan ko. Bilis na, kinakapatid kong bugnutin. Ayaw niya sanang tanggapin, pero tama naman nga kasi si Brent. Malayo pa ang mansyon. Baka bago pa siya makarating, napakadugyot niya na at amoy pawis. Samantalang ang mga kasama niya nakukuha ng exam, mababango at mukha pang fresh. Hindi alam ni Angeline kung bakit naiinis siya sa binata kahit unang kita niya pa lang. May something kasi sa presensya nito na parang hindi niya magugustuhan. Masyadong makulit at masyadong maraming energy. Hindi pa naman siya ang klase ng tao na ganoon. Si Rose nga lang ang kaibigan niya. Mas gusto niya rin na mapag-isa, magbasa ng mga libro kaysa makipag-usap kung kani-kanino. Alam mo, Angeline, favorite ko yung Biko. Grabe talaga. Pati favorite ko, alam na alam mo. Crush mo nga yata talaga ako. Nakangiting sabi sa kanya na Brent habang nasa biyahe. Hindi ko naman sa'yo ibibigay ito. Kay sa Ricardo naman. Masungit niyang sabi. Bahagyang sinundot ni Brent ang kanyang pisngi kaya nagulat siya. Ano ba? Tumawa si Brent at napailing. Ang sungit mo palagi. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Wala akong kaibigan.
Hindi ako naniniwala sa'yo. Saad ni Angeline at masamang tumingin sa binata. Alam ko kaya ang mga kalokohan mo. Nung high school ka pa lang, umiinom ka raw sa likod ng school ninyo. Marami ka rin barkada kung saan-saan kayo pumupunta. Umiinom kayo ng alak. Baka nga may bisyo ka rin. Napailing si Brent at saglit na tumingin sa kanya. Napakamapanghusga mo naman, Angeline. Sumasama lang sa barkada. Hindi naman umiinom. Alam mo ba yung sinasabi nila na kung sino ang mga kaibigan mo, ganun ka rin? Sabi ni Angeline nang hindi tumitingin sa lalaki. Saka malay ko ba kung nagsisinungaling ka? Hindi naman kita nakita. Isa pa, wala naman akong pakialam. May mga naririnig lang akong kwento tungkol sa'yo. Kasi kahit ba naman sa school namin, hindi ko alam kung bakit umaabot ang pangalan mo. Kasi nga, gwapo ako. Natatawang sabi ni Brent. Ang dami kong ex sa school na pinapasukan mo nung high school. Napangiwi si Angeline at naiinis itong tiningnan. At proud ka pa talaga? Ang bata-bata mo pa, ang dami mo ng ex. Sure ka bang anak ka ni Sir Ricardo? Pasaway ako, pero alam ko naman ang limitasyon ko. Nakangiting sabi sa kanya ni Brent. Saka para maging malinaw sa'yo, hindi ako umiinom. Wala akong kahit na anong bisyo. May ingat ako sa kalusugan ko. Siyempre, muntik na ako mamatay dati. Bago na tong puso ko, kaya kailangan ko ng alagaan. Napatingin si Angeline sa dibdib ng binata. Nakalimutan niyang may sakit nga pala sa puso si Brent noon. Yun ang dahilan kung bakit ilang taon din na malagi sa ibang bansa ang mga Rivamonte. Kahit naiinis siya kay Brent, masaya siya na nasa maayos na itong kalagayan. Oh, bakit titig na titig ka na naman sa akin? Natatawang sabi ni Brent. In love ka na? Napairap naman agad siya at umiwas ng tingin. Tigilan mo ako sa kalandian mo, hindi nakakatuwa. Maya-maya'y nakarating na rin naman sila sa mansyon. Nandun na sa sala ang ibang mga mag-e-exam. Pakiramdam niya tuloy, late na siya. Pero nang tingnan niya naman ang orasan, sakto lang naman siyang nakapunta. Mas maaga lang talaga ang mga ito. Akin na yung biko na ibibigay mo sa amin. Sambit ni Brent at kinuha ng dala niya. Gusto ko ng tikman at ipapabigay ko sa kasambahay kay Papa para makatikim na din siya. Tumango naman siya. Okay, bigyan mo si Sir Ricardo Baka angkinin mo na yan lahat kasi favorite mo. Humalakhak naman si Brent. Hindi kaya. Pero baka kapag nagustuhan ko, itago ko na lang. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Sige na, aalis na ako. Kinakabahan ako, nangungulit ka pa. Okay, good luck sa exam. Sana makapasa ka. Nakangiting sabi ni Brent bago umalis sa kanyang tabi. Tinanguan na lang ni Angeline ang binata. May mga pagkakataong nagkikita na sila noon pero hindi naman sila close. Kaya nagulat siya na kahit kahapon lang sila nagkita, parang sobrang gaan na ng pakikitungo sa kanya ni Brent. Yun din naman ang naririnig niya sa iba. Madali talagang makapalagayan ng loob ang anak ni Sir Ricardo. Maya-maya tinawag na rin naman sila ng facilitator para mag-exam. Inipon sila sa library ng mansyon. Doon sila pinag-take ng exam na halos tumagal din ng 1 oras. Nasa mga 10 lang silang nag-exam, kaya inanunsyo na naman kaagad ang mga grado nila. Lahat sila nakapasa, kaya automatic na may scholarship na sila. Hihintayin na lang nilang ibigay ang cash assistance at allowance nila buwan-buwan. Ikaw ba si Angeline Quizon? Tanong ng isang facilitator sa kanya. Tumango naman si Angeline. Opo, ako nga po. Ngumiti naman ito sa kanya. Huwag ka munang umalis, magpaiwan ka rito. Kakausapin ka ni Sir Ricardo. Nanlaki naman ang mga mata niya at tiningnan ang mga paalis na nag-take din ng exam. Po, bakit kailangan ko po magpaiwan? Ikaw daw ang pinakamataas ang nakuha sa exam. Maganda rin ang credentials mo. Tungkol yata doon, Angeline. Basta hintayin mo na lang siya dito. Malay mo, bigyan ka ng reward. Mabait pa naman si Sir Ricardo. Nakangiti pang sabi sa kanya ng ginang. Napalunok na lang si Angeline. Bumuhos ang pananabik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya, subalit nagagalak pa rin ang puso niya. Katulad ng sabi sa kanya ng facilitator kanina, naghintay na nga muna siya sa loob ng library. Maya-maya ay bumukas na ang pinto. Marahan siyang tumayo nang pumasok na si Sir Ricardo. Good morning po, Sir Ricardo. Nakangiting bati ni Angeline. Napangiti rin ito at umupo na sa harap niya. Magandang umaga rin, Iha. Maupo ka muna. Umupo naman siyang muli at medyo nahihiya pa nga. Pinaiwan niyo raw po ako rito. Ano po bang pag-uusapan natin? At siya nga po pala, maraming salamat po sa scholarship grant. Umiling naman si Ricardo.
Wala yon. Deserve nyo yon kaya dapat na ibigay sa inyo. Matatalino at masisipag kayong mga bata. Kaya alam kong malayo ang mararating ninyo in the future. Salamat po, tugon ni Angeline. Mataman siyang tinignan na Ricardo. Ang totoo niyan, kaya kita pinaiwan dito dahil na-impress ako sa mga graduate scores mo sa mga exams ngayon. Alam mo bang wala kang mali kahit isa? Given na mahirap ang exam. Napasinghap naman si Angeline. Hindi makapaniwala na nagawa niya yon. Hindi nila nalaman ang scores nila. Ang sinabi lang sa kanila ng facilitator kanina, nakapasa silang lahat. Hindi ko po inaasahan na mape-perfect ko po yung exam, mahinang sabi ni Angeline. Tumango si Ricardo at humalakhak. Napakatalino mong bata. Hindi ako nagkamali sa'yo. Kaya may gusto sana akong i-offer sa'yo. And at the same time, magiging opportunity na rin para sa'yo. Ano po ba yon? Tanong ni Angeline. Political science din sanang ipapakuha namin kay Brent na kurso. Pareho na kayong incoming first year. Paliwanag ni Ricardo sa kanya. Gusto ko sanang maging study buddies kayong dalawa. Sa Maynila namin siya papapasukin at gusto sana namin na doon ka na rin pumasok para masamahan mo siya. Huwag kayong mag-alala. Libre lahat. Mula sa allowance, pagkain, dorm mo roon. Lahat ay sagot na namin. Basta ang trabaho mo lang, mabantayan si Brent at mahikayat siya na mag-aral ng mabuti. Napasinghap si Angeline. Masyado siyang nabigla sa offer na yon. Inaasahan niyang doon lang siya mag-aaral sa university malapit sa kanila. Pero yon at may nag-offer sa kanya na makapag-aral sa Maynila. Sa lugar kung saan mas may magagandang paaralan. Susubukan ko pong magpaalam sa nanay ko. Titingnan ko po kung papayagan niya ako. Medyo malayo rin po kasi talagang Maynila. Saka hindi po ako sigurado kung kaya ko pong bantayan at impluwensyahan si Brent. Pag-amin niya kay Ricardo. Marahan naman itong tumango. Mukhang naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Oo, maaring hindi pa kayo close ni Brent. Pero sigurado ako magiging malapit din kayo. Kung narinig mo naman siguro, kung sino-sino na lang ang barkada ng anak ko. Nag-aalala kami na baka kapag nasa Maynila na siya kung sino-sino lang din ang samahan niya. At baka mapariwara pa. Yun lang ang pinag-aalala namin. Matalinong bata rin si Brent pero madaling maimpluwensyahan. Kaya sana, mga katulad mo ang gusto kong kasama niya para matulak din siya na mag-aral lang. Ayaw namin na kung ano-ano pa ang pagkaabalahan niya. Lalo na't iniingatan pa rin namin ang puso niya. Sakitin pa rin siya kahit na successful naman ang operasyon noon. Mataman siyang nakinig kay Ricardo. Gusto niyang tanggapin ang offer nito. Sayang yon at malaking opportunity sa kanya. Yun nga lang, hindi niya alam kung kaya niyang panindigan hanggang dulo. Paano kapag nagloko si Brent sa pag-aaral nito? Siguradong damay siya kapag nagkataon. Parang ang magiging goal pa yata, sabay silang makagraduate at maging abogado. Gayunpaman, gustong-gusto talaga ni Angeline na tanggapin iyon. Wala siyang ibang kilala na mag-o-offer sa kanya ng ganoong kalaking pagkakataon. Ano? Pag-aaralin ka ni Sir Ricardo hanggang makatapos ka? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman siya. Opo, pero ang condition po, sasamahan ko po si Brent sa Maynila. Hindi naman po kami pareho ng tirahan, pero yun nga po, parang magiging buddy at bantay niya po ako ron. Kapag may kailangan siya, ako po ang mag-aasikaso. Mabarkada po kasi si Brent at ayaw po ni Sir Ricardo na atupagin ni Brent ang barkada. Gusto niya po na impluwensyahan ko raw po si Brent sa pag-aaral. Hanggang makatapos ka? Tanong pa ng kanyang ina na parang nagdadalawang isip. Matagal yun, Angeline. Hindi ako sigurado. Nay, sayang po yun. Pag-aaralin naman po ako at libre po ang... Pinutol ni Vanji ang kanyang mga sinasabi. Ayoko, hindi ako papayag. Dito ka lang. Okay na yung isang taong scholarship pero dito ka mag-aaral. Kapag wala ka, maghanap ka ulit. Marami pang pwedeng scholarship dyan. Mataman niyang tinignan ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwala na kaya nitong tanggihan ang ganoong klaseng kalaking oportunidad para sa kanya. Sobrang convenient na yon para kay Angeline. Akala niya pa naman, susuportahan siya ni Vanji sa kanyang kagustuhan na mag-aral sa kolehiyo. Nay, bakit po? Maayos naman po yung offer ni Sir Ricardo. Sambit niya pa. Gusto niyang igiit ang pagkakataong gusto nitong sayangin. Umiling si Vanji. Hindi pwede. Mapapalapit ka lang sa mga Rivamonte.
Ayoko mangyari yon. Mababait sila pero iba mag-isip ang mga mayayaman. Mahirap ka lang. Sa kanila ka magkakaroon ng utang na loob. Isa pa, malayo ang Maynila. Hindi ka namin mapupuntahan doon. Nay, wala po ba kayong tiwala sa akin? Medyo naluluhan niya ng tanong. Nay, pangarap ko na to. May mga taong gustong tumulong sa akin. May chance para maabot ko na po ang mga pangarap ko. Bakit hindi niyo po ako magawang suportahan? Hindi naman po ako pupunta ron para magliwaliw. Mag-aaral po ako ng mabuti ron para maging abogado. Padabog na binitiwan ni Vanji ang kutsilyo at tumigil sa paghihiwa. Hindi ka nga sabi pupunta ron. Hindi mo tatanggapin ang alok na yon ni Sir Ricardo. Hindi ka aalis. Huwag na huwag kang didikit at makikipaglapit sa kahit na sinong Revamonte. Hindi na magawang makapagsalita pa ni Angeline. Hindi siya makapaniwala sa reaksyon na yon ng kanyang ina. Yun ang unang beses na nakita niya si Vanji na magalit ng ganoon. Sobrang malaki ang pagtutol nito na parang ang hirap na kay Angeline na hindi sundin. Sige po, hindi ko na po tatanggapin ang alok ni Sir Ricardo. Nauutal niyang sabi at mabilis na pinunasan ang mga tumulong luha. Umiwas ng tingin si Vanji sa kanya at hindi na nagsalita. Tinapos na lang ni Angeline ang ginagawa niya sa kusina. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili na maiyak ulit. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit pinagbabawalan siya sa isang bagay na makakatulong sa kanya para maabot ang kanyang pangarap. Nang matapos sa kusina, pumasok na muna siya sa kwarto. Doon ay iniyak lahat ni Angeline ang disappointment sa kanyang ina. Hindi siya iyakin. Sa dami ng mga pangbabaliwalang natanggap niya kay Rigor, madali na lang para sa kanya na pigilan ang pag-iyak. Pero ng oras na yon, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon si Vanji. Wala siyang ideya kung anong mali na maging malapit sa mga Rivamonte. Ang gulo naman yung nanay mo, usal ni Rose habang umiinom ng soft drinks. Kung nanay ko yan, sure akong pinayagan na ako niyan. Hello, bawas yun sa paaralin nila no? Saka mapapalapit ka pa kay Brent, honey bunch sweet pumpkin ko. Napangiwi si Angeline. Kadiri ka? Crush mo yon? Bakit? Ikaw ba hindi? Tanong pa nito na parang mandatory na magkaroon ng crush kay Brent. Ang pogi kaya nun, mabait, saka ang bango-bango. Umismid naman si Angeline. Mayabang naman, saka huwag na nga nating pag-usapan yon. Ayoko siyang isipin. Ang iniisip ko, bakit ganun si nanay? Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang mapalapit ako sa mga Rivamonte. Tutulungan pa nga namin sa pangangampanya. Tapos kung makapagsabi siya sa akin, parang mga dumi sa daan ng mga Rivamonte na dapat iwasan ko. Tumango naman ang kanyang kaibigan. Oo, may kakaiba nga dyan kay Aling Vanji. Ang weird niya. Sa mga ganyang reaksyon niya, parang ang daming tinatago. Mahirap basahin yung nanay mo, Angeline. Yun pa nga lang pagtatago niya sa'yo na hindi ka pala anak ng tatay mo. Hindi mo lang sinabi sa'yo. Tapos, halos lahat nagulat ng malamang kaibigan niya palang nanay ni Brent. Kaibigan niya naman pala. Bakit ayaw niyang mapalapit ka? Wala ka namang ginagawang masama. Yun na nga rin ang sinasabi ko, Rose. Napabuntong hininga si Angeline. Sobrang sayang talaga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. May scholarship pa naman ako kahit hindi ko tanggapin yon. First year nga lang. Sa susunod na year maghahanap lang ako. Kung tinanggap ko yung offer ni Sir Ricardo, wala nang problema. Basta mahata ko lang sa tabi ko si Brent at huwag siyang hahayaang gumawa ng kalokohan habang nasa Maynila kami. Magiging okay ang future ko. Para din naman kay nanay ang ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit hindi niya yun maintindihan. Tinapik ni Rose ang balikat niya. Hayaan mo na lang siguro. Isipin mo na lang na baka may ibang plano sa'yo. Kaya parang pinipigilan ka sa pagkakataong to. Barahan na lang tumango si Angeline. Yun na nga lang ang kanyang iisipin. Sobra niyang mahal ang kanyang ina na si Vanji para kumontra pa sa mga gusto nito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na nga ang pangangampanya ni Sir Ricardo. Mga tauhan ang kanyang mga magulang kaya kailangang nandoon ang mga ito. Nandoon na rin siya para tumulong bilang pasasalamat na rin dahil sa scholarship na kanyang natanggap. Maaga pa lang nasa school na silang mag-anak. Nasa loob ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Siya naman, tumulong sa pamimigay ng flyers sa mga dumaraan. Ang puti mo talaga. Namumula ka na oh. Sabi ni Rose sa kanya. Sobrang init ngayon, sumilong kaya muna tayo.
Umiling naman si Angeline at tiningnan ang kanyang balat. Hindi pa naman ako pagod. Ganito na talagang balat ko. Naiinis na nga ako masyadong sensitive. Natawa si Rose at binigyan siya ng bottled water. Kung hindi ko alam na anak ni Aling Vanjie, iisipin ko na anak mayaman ka Yung kutis at ganda mo, parang pang mayaman. Curious tuloy ako kung sinong totoo mong tatay. Siguro, pogi at mestizo rin. Napabuntong hininga si Angeline. Hindi niya na masyadong iniisip kung sino ang kanyang ama. Wala siyang pakialam at wala na siyang balak kilalanin. Ayaw niyang buksan ang kahit na ano tungkol sa kanyang pagkatao. Masyado lang siyang mai-stress sa mga malalaman niya kung sakali. Angeline! Tawag sa kanya ng isang lalaki. Paglingon niya, nagulat siya ng may malamig na bote ang lumapat sa kanyang mga pisngi. Natulala si Angeline dahil sa ginawa ni Brent sa kanya. Nakatayo ito sa harap niya at pinalalamig ang nagiinit niyang mukha na hindi niya na maintindihan kung dahil ba sa init ng panahon o sa ginagawa nito sa kanya. Namumula ka na. Pumasok ka muna sa loob. Marahang sabi sa kanya ni Brent. Muntik nang mapatili sa kilig si Rose. Wow! Brent, nag-aalala ka sa kanya? Hindi ba dapat nasa stage ka kasama si Sir Ricardo? Namimigay din ako ng t-shirt dito kanina. Hindi naman ako masyadong kailangan doon. Sagot ni Brent sa kanya at muling tinuon sa kanya ang pansin. Magpahinga muna kayo, Angeline. Bahagya siyang umatras para matanggal ang mga nilagay nitong malalamig na bottled water sa kanyang pisngi. Okay pa naman ako. Ganito lang talagang balat ko. Nagkatinginan sila ni Rose. Bakas ang panunukso sa kanyang kaibigan. Pinandilatan niya na lang ito dahil baka may masabi pang hindi niya magustuhan. Sige, pasok na kami sa loob. Sabi na lang ni Angeline at hinila si Rose. Halika na. Mabilis na silang pumasok sa loob ng school. Tumawid sila sa bakod na ginawa roon at pumunta sa backstage. Binalik muna nila roon ang mga natirang flyers para makapamigay din ang ibang tauhan ng mga Ribamonte. May pagkain dyan sa box, kumuha na kayo. Sabi ng isang tauhan sa kanila. Kumuha naman silang dalawa ni Rose. Pagkatapos kumuha, lumabas na rin naman sila sa backstage. Masyado nang masikip doon, kaya sa ibang lugar na lang sila kakain. Nang makita nilang maluwag pa sa bench, doon sila pumwesto at nagsimula ng kumain. Rose, anong tinitingnan mo? Tanong niya rito habang kumakain. Tumingin sa kanya ang kanyang kaibigan. Ngiti ka nga? Ha? Naguguluhan niya pang tanong. Bilis na, ngumiti ka. Sabi pa ni Rose. Tumawa naman siya na parang ewan. Suminghap ito at mabilis nang inuya ang pagkain. Tiningnan nito ang poster ni Ricardo at tumingin sa kanya. Hawig mo si Sir Ricardo, sabi ni Rose sa kanya. Natawa naman siya at kumain na ulit. Ewan ko sa'yo. Anong kahawig? Oo nga. Bulalas pa ni Rose. Pareho kayo ng ngiti Para kang girl version ni Sir Ricardo. Ngayon ko lang na-realize na may resemblance kayo. Paano pala kung si Sir Ricardo ang tatay mo, kaya ayaw ng nanay mo na mapalapit ka sa mga Ribamonte? Natawa naman si Angeline at hindi makapaniwala sa mga sinasabi nito. Baliw ka ba? Imposible. Ano, naging babae rin ni Sir Ricardo ang nanay ko? Hindi yan. Baka coincidence lang. Marami naman talagang magkakahawig sa mundo. Kau talaga, kung ano-anong iniisip mo. Huwag mo akong hawaan ng pag-overthink mo. Saka hindi naman siguro magagawa yun ni nanay kay Aling Lucille na nanay ni Brent. Ano yon? Magkakaroon din sila ng relasyon ng nanay ko? Imposible. Saka huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Kapag nagsasalita ka about sa akin, hindi ko na rin magawang pigilan na questionin ang pagkatao ko. Napangiwi naman si Rose at bahagyang na-guilty. Sorry na, ang dami-dami ko lang napapansin sa paligid ko. Kasi naman, kahawig mo talaga. Matamang tumingin si Angeline sa poster ni Ricardo. Tama si Rose, may pagkakahawig nga sila ng tatay ni Brent. Bigla tuloy siyang naging curious sa kung sino ba talaga ang kanyang ama. Oy, hi Brent! Sasabay ka sa amin kumain ni Angeline? Napatingin naman siya kay Brent na may dalan ring pagkain at tatabi pa sa kanya. May dala akong tubig para sa inyong dalawa. Sasabay akong kumain sa inyo. Okay lang ba, Angeline? Tinignan ni Angeline si Brent. Hindi ka ba kailangan sa stage? Nakaupo ang pamilya mo ron, no? Hindi ka nagpapakita ng support sa tatay mo? Natawa naman si Brent. Hindi naman ako ang tatakbo, si Papa naman yun. Saka mas gusto ko rito.
Saka hindi mo raw tinanggap yung offer ni Papa na mag-aral ka sa Maynila kasama ko. Marahan siyang umiling at bumuntong hininga. Oo, ayaw ni nanay. Ayaw niya akong payagan na mag-aral sa Maynila. Sayang naman. Nanghihinayang nitong sabi. Alam kong kaya mo yon. Ayoko ng political science pero kung kasama naman kita ron, aayusin ko para hindi ka madamay at makatapos ka rin ng walang iniisip na problema. Talaga? Gagawin mo yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Angeline. Tumangon naman si Brent. Oo, hindi naman ako masama para idamay ka. Hindi ako magbubulakbol doon kapag nandun ka. Walang tiwala sa akin yung parents ko pero sa bagay din kasi, wala rin akong tiwala sa sarili ko. Kung sinong sasamahan ko, basta na lang din akong nagpapadala. So, wala kang sariling desisyon? Tanong ni Angeline. Sandali naman itong natigilan. Hindi ko alam. Mahalaga ba yon? Siguro, oo. Wala akong sariling desisyon. Simula bata, si Papa at ang lolo ko nang nagdedesisyon para sa akin. Ingat na ingat sila sa akin dahil may sakit nga ako sa puso noon. Medyo ngayon lang nakalaya ng kaunti, kaya parang nakawala sa hawla. Hindi naman ako nagbubulakbol. Gusto ko lang i-enjoy ang mga bagay na hindi ko nagawa noon dahil may sakit nga ako. Mayaman nga si Brent pero sakitin naman ito noong bata. Kahit paano, naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang mga rason nito. Ayaw mo ng political science pero yun ang kukunin mo? Tanong ni Angeline. Ano bang gusto mo talaga? Multimedia art sana. Nakangiting sabi ni Brent. Kaso ayaw nila. Gusto nila akong maging abogado. Sumabay sa yapak nila. Ayoko nun eh. Hindi naman ako mahilig sa mga babasahin. Mas gusto kong kumukuha ng mga video at larawan. Kaya rin siguro giliw na giliw sa'yo si Papa. Parang nakikita ka niya nung kabataan niya na mahilig talagang mag-aral. Naiinggit ka naman. Pinagpatuloy niya ang pagkain. Humalakhak ang binata at umiling. Hindi, bakit naman ako may inggit? Siya nga pala, masarap yung biko. Ikaw ang may gawa nun? Oo, sagot ni Angeline. Mas lalong napangiti ang binata. Masarap. Parang gusto kong matikman ulit. Napairap naman siya. Bumili ka na lang. Tawang-tawa naman si Brent at sinasabing gusto nito ang gawa niya. Napailing na lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Panay naman ang kwentuhan nila ng binata. Hanggang sa natigilan na lang sila nang malakas na tumikhim si Rose. Parang nakalimutan niyo na ako rito. Parang may sarili kayong mundo kung mag-usap. Aalis na muna ako. Ayoko maging third wheel sa inyo. Kinikilig na sabi ni Rose. Nanlaki naman ang mga mata ni Angeline. Anong sinasabi mo dyan? Hoy, teka, huwag ka umalis. Wala na siyang nagawa nang iwan siya ni Rose. Tawa pa ng tawa si Brent at nagpapasalamat dahil masosolo na si Angeline. Mas lalo lang naman siyang nawindang sa sinabi nito dahil siguradong mas bibigyan ng kaibigan niya ng kulay ang simpleng pag-uusap nila ni Brent. Baka isipin nila na may something sa atin. Lakas mo talagang mang-inis, sabi ni Angeline sa binata. Humalakhak naman si Brent. Ano naman kung isipin nila na may something sa ating dalawa? Hindi ko hahayaan yun, no? Ang babaero mo kaya? Ang dami mong naging babae. Hindi ako papayag na mahilera sa mga ex mo. Sabi niya pa rito at uminom ng tubig. Pinagmasdan siya ni Brent, pinapanood kung paano siya uminom. Hindi ka naman talaga mahihilera sa mga ex ko. Kasi hindi naman kita magiging ex kapag naging girlfriend na kita. Biglang nasamid si Angeline. Baliw ka ba? Anong sinabi mo? Anong girlfriend na sinasabi mo? Gusto mo ba ako? Ngiting-ngiti naman si Brent at nilinis ang pinagkainan nila. Sa tingin mo, bakit ako magpapapansin sa'yo ng ganito? Matagal na kitang gusto. Kapag napapadayo ako sa school niyo dati para sunduin yung ex ko, napapansin kita. Kaso ang sungit mo naman, parang araw-araw ko na lang may regla. Nanlaki ang mga mata niya. Anong gusto mong gawin ko? Landiin ka na may girlfriend ka? Saka hindi kita papansinin dahil wala naman akong interes sa mga gawain mo. Magpapaalam kita sa nanay mo about sa offer ng papa ko. Paano kita lalandiin kung nandito ka? Nakangisip ang tanong ni Brent. Bigla niya naman itong siniko sa tiyan. Ang kapal mo? Kala mo naman magpapalandi ako sa'yo. Nek-nek mo, Brent. Tigilan mo nga ako. Nawala ang mapaglarong ngisi ni Brent at mataman siyang tiningnan. Pero, seryoso, ipagpapaalam talaga kita kay Ninang. Makasakaling pumayag kapag ako nang nagpaalam. Nakikita ko kasi sa'yo na gustong-gusto mo talaga. At gusto ko rin yun, Angeline. Gusto kong matupad mo ang pangarap mong maging abogado. Unti-unting napangiti si Angeline.
Pakiramdam niya, may isa pang taong nakakaintindi sa mga bagay na gusto niya. Kaya katulad ng sinabi ni Brent, pinagpaalam nga siya nito sa kanyang ina. Kagigising niya palang isang umaga, nakita niya na agad ang sasakyan ni Brent sa labas ng bahay nila. Nanlaki ang mga mata niya habang hawak ang walis tingting. Anong ginagawa mo rito? Ang aga-aga pa. Natawa si Brent at pinagmasdan siya ng mabuti. Ang ganda mo rin kapag bagong gising. Napairap naman siya at bahagyang inayos ang wala pang suklay na buhok. Hindi ko alam kung anong araw ka dadating at kung kailan ka magiging available. Kaya nagulat ako sa pagdating mo ngayon. Ang aga mo pa. Mabuti na lang nandito si nanay. Tara na, pumasok ka na sa loob. Kalilinis ko lang doon. Napangiti si Brent at may kinuha sa loob ng sasakyan nito. Nanlaki ang mga mata niya sa mga dala nitong pagkain. Ang dami naman yan. Ano ka ba? Ipagpapaalam mo kung makapag-aral sa Maynila o manliligaw ka? Napalunok si Brent at namungay ang mga mata. Bakit? Magpapaligo ka ba? Bumaha ang gulat sa mukha ni Angeline. Siyempre hindi. Mag-aaral na muna ako. Saka ayoko nga sa'yo kasi babaero ka. Kapag hindi ako nagkaroon ng ibang babae sa loob ng 4 na taon bago ka pumasok sa law school, papayagan mo na ba ako manligaw? Seryosong tanong ni Brent. Bigla naman siyang kinabahan sa tanong nito. Hindi alam kung anong isasagot sa binata. Ang tagal nun kaya mo? Kaya ko. Seryoso na ako eh. Simpleng sagot ni Brent na parang ganoon kadali ang lahat. Itinago na lang ni Angeline sa pag-irap ang kabang nararamdaman. Duda siya kung kayang maghintay ni Brent ng ganoon katagal. At duda rin si Angeline sa sarili kung kaya niyang manatiling parang walang pakialam sa mga ginagawa sa kanya ni Brent. Halika na, pumasok na tayo, sabi ni Angeline at tinulungan ang binata sa mga pagkaing dala nito. Pagkapasok nila, pareho pa silang tumatawa. Natigilan lang sila ni Brent nang marinig ang pagkabasag. Napatingin si Angeline sa kanyang ina na nabitiwan ang baso nito habang nakatingin sa binata. Lumapit si Angeline at agad na winalis ang basong nabitiwan nito. Nay, ako na po rito. Umupo na po kayo. Baka mabubog ka pa. Okay ka lang po ba? Masama po bang pakiramdam mo? Pero hindi siya sinagot ni Vanjie. Bagkos, marahan itong lumapit kay Brent. Hindi niya alam kung bakit nasa mukha ng kanyang ina ang pangungulila. Kung tingnan nito ang binata, para bang sobrang tagal na hindi nakita. Anong ginagawa mo rito? Mabuti at napadalo ka, Brent. Magiliw na sabi ni Vanjie. Ngumiti naman ang binata. Magandang umaga po. Nagdala po ako ng pagkain para sa inyo. At ang totoo po niyan, gusto ko po talaga kayong makausap tungkol kay Angeline. About po sa pagsama niya sa akin sa Maynila para po sana doon siya mag-aral. Unti-unti namang naglaho ang ngiti ni Vanjie at umiwas ng tingin. Pero hindi na ako pumayag doon. Nasabi na rin kay Sir Ricardo ang tungkol doon. Napatingin sa kanya si Brent bago bumalik ang paningin sa kanyang ina. Pero bukas pa rin naman po ang offer na yon. Sana mapayagan niyo po si Angeline. Gustong-gusto niya po talaga yon. Isa pa, gusto ko rin po siyang makasama sa Maynila habang nag-aaral. Kaysa ibang tao pa po, Ninang. Nagdadalawang isip pa rin si Vanjie. Pero, pangako po, hindi ko po pababayaan si Angeline. Seryosong sabi ni Brent at punong-puno ng pagsusumamo. Magtiwala po kayo sa anak ninyo. Hindi po siya gagawa ro ng kahit na anong kalokohan. Baka nga po, ako ang gumawa ng kalokohan. Babantayan niya lang po ako ron at sasamahan bilang kondisyon ni Papa sa pagsagot niya ng lahat ng kailangan po ni Angeline sa pag-aaral. Ninang, please. Halo-halong emosyon ang nakikita niya sa mukha ng kanyang ina. Umiwas ng tingin si Angeline. Duda siya kung pumayag ang nanay niya. Kaya labis na lang ang kanyang gulat nang marinig na pumayag si Vanjie. Sige, basta huwag kayong gagawa ng kahit na anong kalokohan doon. Mag-aral ka rin ng mabuti, Brent. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ron. Malumanay na sabi ni Vanjie at pinagmamasdang mabuti si Brent. Nagkatinginan sila ng binata. Napangiti ito, tila sinasabi sa kanya na okay na ang lahat at wala na siyang dapat na ikabahala. Gayunpaman, hindi siya matahimik sa mga napapansin niya sa kanyang ina. Habang kumakain, todo asikaso si Vanjie sa binata. Maging si Rigor at ang mga kapatid niya, giliw na giliw din kay Brent. Hindi niya alam kung dahil ba isa itong Rebamonte o may iba pang dahilan. Gayunpaman, isinantabi ni Angeline ang kanyang mga nararamdaman. Baka masyado lang siyang nag-overthink sa mga bagay na hindi niya naman dapat iniisip.
Subalit hindi niya talaga mapigilang magtaka. Hanggang sa pag-iimpake ni Angeline, walang ibang bukang bibig ang nanay niya kundi si Brent. Parang halos lahat ng bili nito, hindi para sa kanya, kundi para sa binata. Alam kong magkaiba kayo ng tirahan, pero isang street lang kayo, hindi ba? Sanay sa marangyang buhay si Brent kaya baka laging kumain sa labas. Kapag magluluto ka, isama mo na rin ang para sa kanya para makatipid din. Palagi mo rin siyang paalalahan ng mag-aral. Sakitin ng batang yon kaya paalalahanan mo rin palagi. Masama sa kanya kapag may mga bagay na sobra. Tuloy-tuloy na sabi ng kanyang ina habang tinitiklop ang mga damit niya. Marahan naman siyang tumango. Apo, kapag may kalokohan siya, sawayin mo agad Angeline. Patuloy pa na bili ng kanyang ina. Lagi naman siguro kayo magkasama ron kaya bantayan mo ng mabuti. Huwag mo sanang hayaang mapasama sa mga masasamang kaibigan. Kapag may hindi kayo pagkakaintindihan, pag-usapan nyo ng mahinahon. Hanggat maaari, huwag mo siyang sisigawan. May sakit sa puso si Brent noong bata pa. Naoperahan na pero baka makasama pa rin sa kanya kapag labis-labis ang emosyon. Nag-aalala ko kay Brent. Baka mapano yon lalo na't kahit nandun ka, magkahiwalay naman kayo ng tirahan. Mamumuhay pa rin siya ng mag-isa. Dinaan na lang sa tawa ni Angeline ang sobrang pag-aalala ng kanyang mismong ina para sa binata. Magiging okay lang po si Brent sa Maynila. Hindi naman po siya pababayaan ng mga Rivamonte. Hindi po siya hahayaang mag-isa sa kondo niya kung may chance po na bumalik ang sakit niya. Saka parang mas nag-aalala pa po kayo kay Brent kesa sa akin. Natigilan naman si Vanjie. Nanigas na para bang may mali siyang sinabi. Napalunok ito at sa wakas tumingin sa kanya. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo anak. Ganito lang ako kasi hindi ba nakasalalay din sa kanyang pag-aaral mo. Kapag nagpabaya siya, baka itigil din ang pagpapaaral sa'yo ng mga Rivamonte. Marahan na lang tumango si Angeline. Pinipiling paniwalaan na lang si Vanjie. Wala naman talaga dapat siguro siyang ipag-alala. Kahit na parang ang weird ng lahat, na natili pa rin siyang naniniwala. Mahigpit siyang niyakap ni Vanjie. Mag-ingat ka ron. Mamimiss kita anak. Napangiti si Angeline at gumanti ng yakap. Mamimiss din po kita nay. Nagsimula na nga ang pag-aaral nila nang napunta na sila ni Brent sa Maynila. Napansin niyang hindi nga talaga nito hilig ang kinukuhang program. Gayunpaman, pinipilit pa rin ito ang sarili dahil yon ang gusto ng mga Rivamonte na kunin ito. Kapag nag-aaral silang dalawa, pakiramdam ni Angeline ay siya lang ang nag-e-enjoy. Saan tayo pupunta? Tanong ni Brent nang wala silang pasok ng araw na yon. Napangiti naman si Angeline. Maglalakad-lakad lang. Ilang buwan pa lang tayo rito. Mukhang stress ka na. Alam ko namang ginagawa mo ang best mo para makapag-aral ka at makakope up sa kinuha nating program. Punta tayong seaside. Dalhin mo ang camera mo para naman makapag-relax ka. Bumaha ang saya sa mukha ni Brent at ang boring na ekspresyon napalitan ng saya. Mabilis nitong kinuha ang camera at inakbayan pa siya palabas. Pakiramdam niya kasi sobrang problemado ng binata. Alam niyang pinipilit nito ang sarili sa isang bagay na hindi naman talaga nito gusto. Pero walang magawa, kaya sunod-sunuran na lamang. Hoy, ano ba yan? Puno yung bibig ko ron, bakit mo ako kinuha ng litrato? I-delete mo yon. Medyo naiinis na sabi ni Angeline. Tumawa lang si Brent at tiningnan ang mga pictures niya sa camera nito. Kahit ano namang anggulo, maganda ka pa rin. Bahagya namang natawa si Angeline kahit na may bahid pa ng pagsusungit. Hilig mo talagang mambola, no? May mapaglarong panunukso sa mga mata ni Brent. Siyempre, anytime, baka mahulog ka sa akin. Kaya dapat, lagi akong handa. Baka bigla mong sabihin sa akin na okay na sa'yo manligaw. Pinilit ni Angeline na sumimangot. Gayunpaman, hindi niya pa rin talaga napigilan. Sino ba namang hindi mahuhulog kay Brent kung palagi silang magkasama? Nang magbakasyon, sabay na muna silang umuwi sa kanila. Gayunpaman, kahit umuwi na sila, palagi pa rin siyang binibisita ni Brent sa bahay. Sa dami ng barkada nito, parang siya na lang ang natirang kaibigan ng binata. Bakit ako ang hilig mong kuhanan ng larawan? Ipapa-billboard mo ba ako? Natatawang tanong ni Angeline habang tinitingnan ang mga kuha sa kamera. Humalakak din si Brent at bahagyang tumingin sa kanya habang nagmamaneho. Bakit? Gusto mo? Huwag mo akong subukan, Angeline. Baka kapag nagawa ko yan, wala ka nang masabi. Natawan na lang si Angeline pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang mabilis na truck sa harap nila. Mukhang nawala ng preno.
Brent! Nagulat din si Brent at pinilit umiwas. Subalit kahit nagawa nila yon, nahagi pa rin ang kalahati ng sasakyan ni Brent. Namalayan na lang ni Angeline na tumilapo ng sasakyan. Hindi niya na alam kung ano ang nangyari. Nakita niyang walang malay at duguan na si Brent at yun ang huling nakita niya bago din siya nawala ng malay. Nagising na lang si Angeline na nasa ospital na siya. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, hindi niya alam kung bakit parang hirap na hirap siyang makapagsalita. Hindi niya rin alam kung bakit maraming tubo na nakadikit sa kanya. Nang mailipat siya sa maayos na room, sa kanya napagtanto na mga ribamonte ang mga kasama niya sa halip na ang pamilya niya. Mayor? Mahina niyang tawag. Ano pong nangyari? Nasaan pong mga magulang ko? Mas lalong tumulo ang mga luha ni Ricardo. Kami ni Lucille ang totoo mong mga magulang. Kami at hindi sila. I'm sorry. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ko alam na niloko kami ng ganito. I'm sorry. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na babae ang naging anak namin ni Lucille. Nang sinabi sa akin ng dating mayordoma na babae ang pinanganak ni Lucille, nagduda na ako dahil bakit si Brent ang nasa akin. Ngayong naaksidente kayo, kailangan mo ng dugo at hindi makapag-donate ang walang hiyang Vanji na yon. Hanggang sa inamin niya sa akin na anak kita. Ikaw ang anak ko, Angeline. Hindi si Brent. Pinagpalit niya kayong dalawa. I'm sorry. Ngayon lang si Papa. Kung alam ko lang, akala ko mawawala ka na sa akin. 4 na buwan ka nang nakomatose at hindi namin alam kung kailan ka magigising. Tumulo ang mga luha ni Angeline. Naguguluhan at gulat na gulat siya sa lahat ng nangyayari. Tiningnan niya ang mga ribamonte na umiiyak para sa kanya. Pakiramdam niya ipanaginip lang ang lahat. Gayunpaman, isang ribamonte lang ang hinahanap ng puso't isip niya. Nasaan po si Brent? Nasaan po siya? Nag-aalalang tanong ni Angeline. Naging malubha rin po bang kalagayan niya? Okay na po ba siya? Bakas ang sakit sa mga mata ni Ricardo. Nagkaroon lang siya ng ilang sugat at ilang minor injury sa braso. Nalaman niya rin ang totoo. Nasaktan siya. Naguluhan din katulad mo. Kaya umalis muna siya. Ngayon, hindi namin alam kung nasaan siya. Hindi siya nagpapakita sa kahit na sino. Kahit kay Vanji. Nasaan po si nanay? Mahina niyang tanong. Umiwas ng tingin si Ricardo. Umigting ang panga nito at bakas ang galit sa mukha. Kaya si Don Pantaleon ang sumagot para rito. Galit na galit si Ricardo, iha. Kinasukuhan niya ang nanay mo at nasa bilangguan siya ngayon. Napasinghap si Angeline. Mayor, wag po. Alam ko pong naging mabigat ang kasalanan niya. Para po sa akin, mahirap din po siyang patawarin sa ginawa niya. Pero nanay ko po siya. Kahit sinungaling po siya, minahal at inalagaan niya pa rin po ako. Pero may kasalanan siya, anak. Tumulo ang mga luha ni Ricardo. Nilayukan niya sa akin. Niloko niya tayong lahat. Trinaydor niya si Lucille. Naranasan mong hirap. Ikaw ang anak ko. Naramdaman mong hirap sa kanila. At ano? Ang anak niya. Ang tunay niyang anak na si Brent na inalagaan at minahal din namin. Tinamasa lahat ng yon. Hindi ako nagsisising itunuring kong anak si Brent at ibinigay ko sa kanyang lahat. Ang hindi ko matanggap. Ikaw ang tunay kong anak. Pero ikaw ang napagkaitan. Kaya hirap na hirap akong magpatawad. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama na si Ricardo. Pero lumaki naman po ako kahit na mahirap ang buhay, kahit hindi po patas ang pagtrato po sa akin ni Tatay Rigor. Minahal po ako ng nanay ko. Sinikap niya pong maging ina para sa akin. Yun na lang po sana ang alalahanin ninyo. Hindi po ako lalaki ng ganito kung hindi niya rin po ako inalagaan. Umiiyak na niyakap siya ni Ricardo. Hinagod niya ang likod nito. Naiintindihan niya ang hinagpis na nararamdaman ng kanyang ama. Gayunpaman, kahit nabibigla si Angeline sa lahat ng nangyayari, sa yakap ng kanyang ama, pakiramdam niya parang nakauwi na siya sa tunay na tahanan. Lumipas ang mga linggo, nagpagaling na lang si Angeline sa ospital at tinuloy na lang sa mansyon. Alagang-alaga siya ng mga Rivamonte. Kahit anong kailangan at gusto niya, binibigay ng mga ito. Ang kanyang ama, na kulang na lang ay ibigay ang buong mall sa kanya sa tuwing uuwi, palaging may dalang mga gamit para sa kanya. Pati stepmother niya, mabait din sa kanya.
Gayunpaman, nakikita niyang nag-aalala din ito para kay Brent. May balita na kay Brent, iha, sabi ng kanyang madrasta. Nanlaki ang mga mata ni Angeline. Talaga po? Tumango naman ito. Oo, pumunta siya sa mga Quezon. Bumisita lang pero hindi na bumalik. At pumunta siya sa office ng papa mo. Nakipag-usap siya. Gusto niyang alisin ang apelyedong Rivamonte sa pangalan niya. Ayaw sana ni Ricardo pero mapilit talaga si Brent. Kaya wala ring nagawa ang papa mo. Tinanong namin kung saan siya pupunta pero hindi niya sinabi. Ang sabi niya, magsisimula siya ng panibagong buhay malayo sa lahat ng ito. Namuo ang mga luha ni Angeline. Mukhang hindi niya na makikita pa ang binata. Mukhang nakalimutan na nito ang nararamdaman nila para sa isa't isa dahil sa mga nangyari sa kanilang pamilya. Angeline, gulat na tanong ni Vanjie nang makita siya sa dati nilang bahay. Tumulo agad ang mga luha nito at mahigpit siyang niyakap. Matagal na kitang gustong makita. Akala ko hindi na kita makikita ulit bago kami umalis. Aalis po kayo? Tanong ni Angeline. Tumango naman si Vanjie. Oo, magsisimula kami ng bagong buhay sa ibang lugar. Hiyang-hiya na kami sa ginawa ko sa pamilya ninyo. Isa pa, hindi namin kinakaya na araw-araw na kaming pinag-uusapan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, pati na kay Brent. Kaya naiintindihan ko kung hindi na makikipagkita pa sa akin si Brent. Kung hirap na hirap siyang patawarin ako, hangad ko na lang na dumating ang araw na mapatawad niya ako at tawaging nanay. Nagawa ko lang naman kasi lahat ng to para sa kanya. Wala akong pera, sobrang hirap ng buhay at may sakit pa siya sa puso. Sabi ng doktor, mahihirapang mabuhay si Brent kung hindi matututukan ng gamutan. Kaya nang lumapit sa akin si Ricardo at kinukuha ang anak nila ni Lucille, naisip ko na pagpalitin kayo ni Brent. Pasensya na. Patawarin mo ako, anak. Tumulo ang mga luha ni Angeline. Paulit-ulit niya nang narinig ang kwentong iyon. Gayunpaman, masakit pa rin talaga. Hindi niya lang talaga siguro matanggap na ang taong minahal niya ng sobra, kaya pala siyang lokohin ng ganoon. Gayunpaman, hahanapin niya pa rin sa kanyang puso ang pagpapatawad. Lumipas ang mga taon, nagkaroon na nga sila ng kanya-kanyang mga buhay. Nag-focus na muna siya sa pag-aaral. Madalas niyang naiisip si Brent pero wala na talaga siyang balita pa tungkol sa binata. Nandito na pala si Atty. Angeline Rivamonte. Nakangiting sabi ng kanyang ama na si Ricardo. Natawa naman siya at yumakap rito. Sorry papa, I'm late. Marami pa po kasi akong inaasikaso sa firm. Tumawa naman din ang papa niya. Naiinip ng fiancé mo. Halika na. Baka kapag nainis na siya, ngayon ka na niya pakasalan. Kumunot naman ang noon ni Angeline. Excuse me? Ngayon lang po kami magmi-meet. Kikilalanin ko po muna siya. Kung naiinis siya na late lang po ako ng ilang oras, what more kapag mag-asawa na po kami? Baka maghiwalay lang po kami pa. Ngumiti naman si Ricardo. Duda ako dyan, anak. Ang tagal kanyang hinintay. Naguluhan si Angeline sa sinabi nito. Pero nagulat siya nang makita ang lalaking naghihintay sa dining area. Umawang ang bibig niya at pinagmasdan ng binata na ilang taon niyang hindi nakita at labis na namimiss ni Angeline. This is Brent Quezon, your fiancé. Ngayon ko lang naipakilala sa'yo. Film director siya sa United States, kaya hindi siya madalas dito sa Pilipinas. Nakangiting sabi ni Ricardo. Napangiti si Brent at hinalikan ng kanyang kamay. Masaya ako makita ka ulit, Atty. Angeline Rivamonte. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Angeline. Wala na siyang pakialam kahit matagal na silang hindi nagkita. Wala siyang pakialam kahit sa harapan ng kanyang ama. Miss na miss niya na si Brent. Mahigpit niya itong niyakap. Halos lumambitin na siya rito at ayaw niya itong bitiwan. Anak, akala ko kikilalanin mo muna. Natatawang sabi ni Ricardo. Umiling siya at ayaw nang bumitiw kay Brent. Magpapakasal na ako ngayon. Humalakak si Brent sa kanyang tenga at bumulong. Oo, magpapakasal tayo. Ang tagal kitang hinintay, Angeline. I love you. Hatid sa atin ang kwentong ito na sa mata ng isang ina, ang halaga ng kanyang anak ay higit pa sa mga alituntunin ng mundo. Sisirain niya ang mga yon
ibabaloktot o dudurugin ng buo para maibigay lang sa kanyang anak ang kailangan nito para mabuhay. Gayunpaman, maaaring protektahan ng mga kasinungalingan ang mga mahal natin sa ilang sandali. Ngunit sa huli, nakakasakit ito, hindi lang sa mga nalinlang, kundi pati na rin sa taong nanlilinlang. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.